Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na karma na. Nako, Tore kakasuhan na, timbog lahat. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sa walang rayo ko, sa masarap kakao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin, ang bilis-bilis po ng karma mga kababayan dahil ito pong si General Torre mga karibin natin ay kakasuhan or nahaharap ngayon mga kababayan sa reklamong illegal detention. Ito po ang balita mga kababayan at bigyan po natin ng reaction to. CIDG Chief Torre faces illegal detention case. From Philippine Star 1 hour ago mga karibin natin, the head of the Police Criminal Investigation and Detention Group and 9 CIDG officers are facing criminal charges for allegedly detaining a businesswoman for 6 days and based on a photocopied red notice from the International Police Organization or Interpol. Yan mga kababayan. Dahil po sa photocopying ito na yan na lang siguro ang basehan nila ngayon, no? Paano kung meron lang nagpadala sa kanila ng photocopy pala itong pinagbasihan ni Torre, no? Walang original ito? Baka merong original po ito mga kababayan na hawak nilang dokumento. But anyway, nahaharap po si Torre ngayon sa kasong illegal detention mga kababayan. Dahil po sa kanilang pagdidetain ng 6 na araw dito po sa negosyanteng babaeng ito. Nako po. Ang bilis-bilis naman ng karma, Torre. No? Yan talaga pag pag hindi mo ginagawa ng mabuti ang iyong trabaho, talagang medyo malalagay ka talaga sa alanganin, no, mga kaubayan. Hindi po lahat ng pagkakataon ay sumasang-ayon sa atin, no? Minsan yung mga ginagawa natin, mga kaubayan, ay dalawa lang ang pwedeng pagpuntahan, no? Ito ay mapapunta ka sa mabuti or makarma ka kaagad, di ba? Tulad nga nangyayari ngayon kay General Torre. Mukhang well, let's see, no? Kasi marami pa sigurong darating na mga ganitong eksena, situation, no? Ni General Torre, mga kaubayan, sapagkat based on what we see, what we saw, no? Doon po sa naging pag-aresto nila kay former President Duterte, talagang masasabi mong matindi, no? Matindi talaga si Torre, mga kaubayan, no? Sabi niya nga doon sa pag-arrest niya, pag hindi yan tumayo, bibit-bitin ko yan. Yun ba yun? Correct me for the words, mga kaubayan. Parang ganun kasi ang pagkakaintindi ko. Pag hindi pa yan bibit-bitin ko yan. Parang ganun po ang gusto niyang palabas doon sa kanyang pag-aresto. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At sana nga, matuluyan. Matuluyan. Ano ba ang pwedeng maging dito? Maging consequences, no, ng ginawa ni Torre dito sa illegal detention. Pwede bang ma-demote or masibak sa kanyang serbisyo? Sana kung masibak itong si Torre, mga kababayan, hindi po bigyan ng benepisyo. Yung kanyang mga benepisyo hindi po ibigay, yung kanyang pension, di ba? O yan, wag bigyan. Total pinahirapan naman ng mga Pilipino. Biruin mo yung sa KOJC compound, di ba? Siya rin po ang may doon. At saka persona non grata din po ito sa Calbayog City, mga karibyo natin. Alright. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto,
Ito po ang pinakabagong statement coming from our very own President ngayong araw na ito. Labor Day mga kababayan, no? Ito. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., ito po ang kanyang sabi mga kababayan, ang tunay na yaman ng bansa ay hindi nasusukat sa kita kung hindi sa dangal ng taong nagsusumikap. Nako talaga, oh. Kaya pala mga kababayan, utang tayo ng utang. Ang tunay na yaman ng bansa ay hindi susukat sa kita. Wala naman talaga tayong kita no? Ano po bang kita ng bansa? Puro utang ang bansa natin ngayon. Kung hindi sa dangal ng taong nagsusumikap. Okay nga sana yun I mean, hindi nga okay, pero kung ganito po ang ginawa ng gobyerno, umutang po sila ng umutang tapos ginamit sa tama, 'di ba? Yung may dangal, 'di ba? Yung paggamit nila ng pondo ay may dangal, mga kababayan. Hindi yung puro ayuda lang. Ano ang dangal sa ayuda? Mas lalo ang nawawala ng dangal ang taong bayan dahil yan sa ayuda na yan. Kasi biruin mo, imbes na magtrabaho po sila ng mabuti, na maayos, hindi na po yung iba nagtatrabaho at nag-aantay na lang po sa ayuda. Mga kababayan, nasaan po ang dangal dyan? Wala nang dangal yung tao. Kasi antay ng kanilang antay, parang ano ka na lang. Diba? Parang, ano ba, ang tawag dyan, mga karibin natin, parang, yung walang gamit, di ba? Yung walang gamit na tao. Tawag dyan. Nandito na sa dila ko. Well, anyway, kung nagigets nyo po yung gusto kong sabihin, mga kababayan, pakicomment na po. Nandito na sa... Okay, ito. Magsumikap daw, mga kababayan, no? Paano magsusumikap? Inaayudahan na lang ng inaayudahan. Di ba? Kaya nga wala kayong nakikreate na mga trabaho kasi puro lang kayo bigay ng bigay sa mga tamad na mga tao. Diba? Ang tunay na yaman ng bansa ay hindi nasusukat sa kita. May kita pa ba ang bansa natin? Lubog na lubog tayo sa utang. Hindi na nga tayo makapagbayad ng tama sa ating mga utang, no, mga kababayan. Ang utang ng Pilipinas. Hindi na po nababayaran ng tama. Kaya eto, malamang aasahan po natin sa mga susunod na taon ay doble-doble po ang babayaran ng Pilipinas. Nako. Ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan, dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? I-comment nyo na lang po at eto, pasadahan din po natin ito. Tingnan nyo, ang sasaya ng pagmumukha. Ang sasaya po ng mga pagmumukha ng mga congressman, mga kababayan, no? Sabi po dito, pinagmalaki pa nila ang magandang performance ng Kamara ay nakabatay sa resulta ng pagsulong ng ayuda tulad ng AKAP na nakatulong sa milyong-milyong pamilya. Naku naman talaga. Yun pala ang magandang performance ng Kongreso, ng House of Representatives, no? Itong ayuda tulad daw ng AKAP, mga kababayan. Performance ba kung maituturing yan? Hindi, nagtatanong lang ako, mga karibin natin, kasi parang hindi naman performance yan Namimigay lang kayo. Where is the performance? Na sinasabi nyo? Yan na ba yung pag-perform ninyo ng duties ninyo? Di ba ang Kamara, ang piniperform po nilang mandato ay to make laws, mga kababayan, na magagamit po ng ating mga kababayan. Yung mga batas na karapat-dapat, no, para sa ating mga kababayan. Hindi yung mga batas na pansarili lamang. Diba? I think wala namang performance sa pamimigay ng ayuda. Because the duty and the mandate of the House of Representatives is to make, kaya nga legislator diba? To make laws that would help us to make our life better, mga karibin natin. Diba? Para maging maganda ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Yun po But kung sasabihin nyo that the ayuda, pamimigay ng ayuda is a performance, mukhang
Mukhang may sayad yata kayo. Hmm. Ito ang naging batayan ni Congressman Jay Kunghun. Si Kunghun pala eh. Kaugnay sa pagtaas ng satisfaction rating ng House of Representatives. Anya, dahil sa pagsulong ng Kamara sa ayuda gaya ng ayuda sa Kapos ang Kita Program or AKAP na nakatulong umano sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Nagpapatawa talaga ito si Kunghun. No? Ha? Kunghun. Performance na ba talaga yan sa inyong pamimigay ng ayuda? Nagtatanong lang mga kababayan. Kasi baka gayahin na rin kayo ng ibang mga mambabatas at ibang mga politiko. Ha? Kaya pala nakihati yung kaya pala hinatian na yung Senado ng 2025 budget sa AKAP, di ba? Para magkaroon din sila ng performance, ganun ba? Performance talaga sa kanila ang ayuda mga kababayan, no? Samantalang sa panahon po ni former President Duterte, ang ayuda po ay ginamit lang po sa pandemic, no? Ang totoong performance ni former President Duterte, nakikita po yan, no? Marami po. I think yung syudad ninyo ay naka-benefits din ng airport, di ba? Maraming airport, seaport, yung war on drugs natin ng gobyerno, yung Duterte, di ba? Malaki po ang tulong. Yun po ang matatawag nating performance. Pero itong ayuda, I don't think so that we can call it performance, mga kababayan. No? Kung mayroon man tayong dapat bigyan ng papuri dito sa ayuda na ito, yun po ang departamento ng DSWD. Pero kung performance sa inyo, hindi nyo po yan performance eh. Gumagawa lang kayo ng batas, mga kababayan, and the DSWD, no? DSWD ang nagpi-perform. Sila po ang nag-i-execute, mga karibin natin, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong anak ni Benny Abante. Binira na po ni Vice President Sara Duterte yung anak ni Benny Abante. Sabi po ni Vice President Sara Duterte, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko. Totoo. Di ba? Totoo naman eh. Bakit? Si BP Sara bang naguna? Nasirain yung pangalan ni Abante? Hindi. Si Abante po ang unang nanira kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ginagantihan kayo, sasabihin nyo agad na walang karapatan. Si Vice President Sara Duterte sa distrito ninyo. Wey, nako. Itong anak ni Benny Abante, no? Mukhang nadurog dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi po, ma'am, itong anak ni Benny Abante, mga kababayan. Kasi po, ma'am, no, yung tatay niyo po, siya po ang nanguna. Siya po ang unang nanira sa pangalan ng mga Duterte. Ngayon ginagantihan kayo, balat sibuyas kayo. Gusto niyo pong magpaaway. Well, hindi po kami naaawa sa inyo, no? Ayan, mga karibin natin. Ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ang balitang ito o ang video ito. Ito na po, bigyan po natin ng reaksyon. Ito po. Taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Office of the Ombudsman, kumilos na. Kasalukuyang gobernador ng Cebu na si Gwen Garcia, sinuspende na umano ng Ombudsman. Totoo kaya ito, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, kakapasok lang na balita na kumakalat ngayon online. Ayon sa confirmadong balita na inilabas online ni Archlight News sa kanyang official Facebook page, and I quote, Gov. Gwen Garcia,
Sinuspende umano ng ombudsman issue ng illegal permit sa gitna ng halalan. Sinabi sa isang kumakalat na dokumento na umano'y galing sa Office of the Ombudsman na ipinatutupad ang preventive suspension laban kay Cebu Governor Yan, nakarma na. Garcia. May ilang Nakarma na araw itong babaeng bago ito. ang halalan sa Mayo 12. Ayon pa sa ulat, nahaharap si Garcia sa mga kasong grave abuse of authority, gross misconduct and negligence, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interests of the service. Kaugnay ito ng pagpapalabas niya ng special permit sa Shalom Construction Incorporated noong Mayo 2024 na umano'y ginawa ng walang kaukulang Environmental Compliance Certificate ECC o Certificate of Non-Coverage CNC mula sa DNR. Nakasaad din sa reklamo na hindi nagkaroon ng sapat na konsultasyon sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno bago ilabas ang nasabing permit. Ang issue ay lumutang isang linggo matapos makipagpulong si Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang gobernador sa Visayas. Tinatayang may higit 3.7 milyong rehistradong botante ang Cebu na isa sa mga pinaka-importanting lugar sa darating na eleksyon. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yan ang tama. Basta lumabag sa batas, kahit sino pa, parusahan talaga. Salamat Ombudsman Martires sa pagkilos against the erring government officials. More power and God bless you. Yes, kudos to Mr. Martires for strengthening, enforcing, executing the law. God, nakarma na. Pag gumagawa talaga ng hindi maganda, anytime ka, aanihin talaga ang katiwalian. Congratulations, Ombudsman Martires. Mag-iwan ka ng legacy sa sambayanan. Isagad mo na para hindi ka makalimutan ng sambayan ng Pilipino. So yan, mga kababayan, no? Pero eto, matapos pong isuspende si Governor Gwen Garcia, naglabas po siya ng pahayag na kung saan Duterte po ang kanyang sinisisi kung bakit daw siya nasuspende, mga kababayan, ng 6 months. Nako po, hanggang ngayon ba naman Duterte pa rin ang inyong mga palusot? Hindi ba pwedeng talagang may kasalanan talaga kayo? Kaya kayo kinasuhan at sinuspinde? Hindi pwedeng sabihin yung Duterte, anong pakialam ni Duterte sa inyo dyan sa pamumuno mo? No? Si Duterte ba ang nag-decide na gawin mo yan? Diba ikaw naman, bakit mo isisisi kay Duterte? Ikaw naman ang may kasalanan. No? Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.